Hello mga ka-Fludor sa Pinas Market. Welcome back to my channel. Maraming salamat, daghang salamat sa inyong tanan sa pag-subscribe. So, pag-usapan naman natin ang trending stock ngayon sa Pilipinas Market. Ngayon ay June 2, 2026. So, meron tayong ABG, ENS, ANS, SMC, San Miguel, Cebu Pacific, plus Maynilad. So, pero bago ang lahat, huwag kalimutan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman kasi target natin ngayong katapusan ng June na umabot tayo na ang at least 50 na subscribers. So para naman makatulong ka sa aking paglago ng aking channel. So tara, let's umpisahan natin. So check muna natin si PSEI. So 5,860 naman si PSEI. Umangat siya ng 1.05%. So maraming mga blue chip naman nagsiangatan. So most active yan, mga blue chip natin na mga most active, saka yung mga advanced naman so mining lang ang nagpula, lahat other sector ay nagkulay berde. Sana naman tuloy-tuloy na itong pag berde-berde kasi masyado ng si PSEI. So tara, let's umpisahan natin si EBG. Kagabi pala sa US market, tindi yung mga hatawan. So medyo nanalo tayo konti dito sa HKIT ng $350 naman ang kinita natin kagabi sa D-Trade. Okay. So tara, let's advertisement lang yan. So si EBG, Asia Base Group, wala pa rin akong nakitang balita bakit umaangat to pero siya ay gaya ng dati nating huling vlog ay gumawa siya ng bullish flag. So yan, umangat siya diyan. So tuloy-tuloy pa rin yung angat niya, bullish pa rin So mayroong 135,000 ngayon na share na umangat. So meron sigurong hindi natin alam dito kung ano talaga ang kanyang pinapahiwatig. So saan ba patungo to si Asia Base Group? Ay pwede pong mahit niya itong 40 kasi nga itong sell order block dito na pula, kulay green na ngayon, dati ay pula, hindi pa na-trigger. So, kailangan putulin mo na yan niya. So, para maputol yan, kailangan niyang abutin itong tagusin niyang 40 na piece presyo. So, baka kasi gagawin niya ito ulit. Ulitin niya itong pattern na to. Yung pattern na yan. So, yan, baka ulitin niya yan So, kung dadalhin natin yan doon sa taas, yan. So, doon talaga tayo pupunta sa 40, base sa nakaraang niya. Wala tayong makitang balita. So medyo to siya, ingat-ingat lang din. Pinistock small caps to na kasi so katulad yan sa mga US market humahataw pag mga pinistock pero bumabagsak din. So high volatility ito na klaseng stock. So kung meron ka ng profit, huwag kalimutan mag-take profit naman paminsan-minsan So, kaya dito baka may chance din yan na mag-bounce back yan o mag-pull back. Dahil nga may support tayo diyan sa 27.95. Resistant, hindi support. Mali na naman. So, yan. So, mag-ganon yan si EBG. Wala tayong nakitang balita nito. So, ganun pa man ay pumapayagpag si EBG, tuloy-tuloy pa rin. Si ANS naman, si Soriano. So, Soriano Corporation, last nating vlog dito, sabi natin, aangat to dahil nag-form nga siya ng bullish flag. Yan, bullish flag. So, merong dividends na karaan. So, malaki-laki dividends din yung 0.5 tapos sumataw. So, yun saan siya patungo. So, ang target price natin ay itong poste na to, Hiniram lang natin yung poste na yan. Ito yung poste. Ganyan. Tapos dinalayatin natin doon sa taas. So yun yung maging target price natin. Yan. So maging 20 ang target price natin kay Soriano. So ginagawa na niya Yan bullish yung plug So nag-break out siya diyan. Tapos nag-pull back, nag-take profit siguro to. Itong bumili na to baka siya lang din yung nagbinta So, ngayon, binalikan na naman, bumalik sa 1688. So, kailangan naman niya i-break itong
17. Merong consolidation siyang ginawa. So yung 17 ngayon walang volume eh. So 100 lang. So baka isang tao lang yan na bumili. So pero umangat pa rin siya, no. So bakit kaya umangat na wala namang volume? So katulad dito, yan wala namang ganong volume nagbinta, no. So isang tao lang siguro yan bumili. So ingat-ingat lang din ito ni Ans, baka maipit kasi pinistock din to siya, no. Iniiwasan ko na tong mag-trade ng penny stock, pero ginawan pa rin natin ng video, ano, para mabigyan natin ng idea ang mga ating mga viewers at subscribers. Baka gustong bumili nito dahil mapumo, ano, pero ingat-ingat lang din. So pwedeng mag-resist diyan si ano, at pwede niyang balikan itong demand diyan, ano. May support naman tayo dito, pero kung malakas talaga mag-bounce back yan siya doon. Pero kung mahina-hina si ano, pwede niyang tagusin yan, balikan tong sungkitin niyang demand na yan bago ulit siya angat, ano. So pwedeng magganong na mga senaryo. Hindi na natin na malaman ang ano, ang takbo talaga ng presyohan. Kung alam pa lang natin, wala na. Marami nang yumaman. So si San Miguel naman, San Miguel Corporation, iba ang may pinagsamahan. So sabi natin baka sungkitin yung demand, pero wala, iba yung ginawa niya ay umangat doon sa taas, ano. So umangat siya, tapos bumaba, tapos umangat ulit ngayon. So saan ba talaga patungo to si San Miguel? So dahil merong sell order block na to, itong pula, so pwedeng pag na-trigger niya yan, pwedeng magbaba, mag-pullback. At dahil may demand dito, pwede mag-bounce back ulit, ano, or baka magkaroon lang siya ng consolidation dito bago siya hataw doon sa taas, ano. So nandito pa naman yung ano natin, nandito pa naman siya sa gitna ng ating channel. So ganun din, gumawa siya ng channel pero decreasing yung ginawa niyang channel, ano. Pero kailangan talaga ni San Miguel na ma-break tong top resistant ng channel para siya angat, kasi ang target price ng ating mga broker ay nasa 76 naman si BDO. So almost na dito sa ating channel, ano, yung 76. So kailangan talaga niyang i-break yan, kasi kung hindi babalik naman yan dito sa baba si San Miguel. So tingnan natin target price ni TradingView, kung meron ba siyang target price. So wala siyang target price, pero buy yung technical niya. So namigay siya noong noong March ng 0.35. Next dividends niya is June. So ngayong June na to, mayroon siyang ibibigay na dividends naman na 0.35. So baka malay natin aangat yan dahil sa dividends, si San Miguel Corporation. Next, Cebu Pacific. Siguro nagsabalikan na ang mga turista sa Pilipinas kasi humataw na si Cebu Pacific. Ang naman natin ni Cebu Pacific, nag-form siya ng bullish flag, So pag bullish flag, pwedeng humataw diyan, kailangan muna niyang i-break ito. So dahil nasa baba pa si Cebu Pacific, kailangan talaga niyang umangat doon sa taas. So last nating vlog, na bababa or akyat, so pinili niyang bumaba muna bago siya umakyat, So burahin natin to. So mari si Cebu Pacific ay kailangan niya i-break itong 31.55 para naman bumalik siya dito sa top resistant natin na 36, So kailangan niya i-break diyan, so magganon, tapos magganon. Dahil dito may sell order block na pula, pwedeng mag-pullback din naman siya, Dahil may support naman tayo diyan, pwede namang umangat. So baka magganon-ganon si Cebu Pacific, So target price ng broker natin ay 32. So almost hit na yung 32 kasi nasa 30 na tayo. Wala tayong so ito muna ang target price, kasi katulad niyan, bumaba siya, umakyat, nagkunso, umakyat, tapos bumaba, umakyat, nag-drop naman, nagkunso. So baka doon naman yan patungo sa taas, babalikan niya. So parang mag-form naman siya dito ng W pattern, So yung W na yan. So yan yung niya, W na gagawin, So yan, may chance na abot tayo sa 36 kay Cebu Pacific. Long term lang naman tayo dito sa Philippine
stock market. Wala namang ano. So, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Panoorin nyo yan kung paano mahirap mag-day trade sa Nasdaq. Para kasi maraming nagsasabi maganda lumipat na lang sa US market, pero panoorin nyo muna yan kung bago kayo magsilipat doon sa US market. So, next naman is si Plus Gordon. So, anong nangyari kay Plus? So, Plus, ganyan ga buong W, pero dito, sabi natin, angat siya bago siya mag-pullback. So, anong nangyari ni Plus, ginawa is, dito, nag-pullback na. Hindi pa umangat doon sa taas, dahil sa sell order block. So, maaari dito, dahil nga si Plus ay gumagawa siya ng Elliott wave na pababa, So, pababa yung ginawa niya, eh. So, either, pwede naman ding W yan, pwede ding mag-downside siya, buuin muna niyang, So, dito kasi, ang, natin, dalawang opsyon na ituloy niyang 0.5, So, baka ito na yung ginawa niyang 0.4, ganon, tapos maggawa siya ng 0.5. So, baka diyan may 0.5 diyan o baka pa lang yan siguro. Kung malay natin, baka hataw muna siya dito sa taas. Hit muna niya yung 18 bago niya balikan mag-downside, So, ingat-ingat lang dito kay Plus. Maynilad ang last natin si Maynilad. So, may hawak tayo kay Maynilad sa video around 3,200 na sa 24.32 tayo nakabili. So, makabangon ba ito si Maynilad? So, kung basihan natin yung channel na ginawa niya, upward trend naman yung ginawa niyang channel, ganun pataas. Tapos, nandito na siya sa baba. So, may posibilidad na umangat yan doon sa taas. Dahil nga, katulad dito, dito na sa taas, sumadsad na. So, baba, baba diyan, umangat naman siya, So, malay natin, baka dito, katulad nitong ginagawa niya dito sa, previous na sumadsad siya din sa baba, nagkonsumo na bago umangat, So, baka si Maynilad is, ganon lang muna sa dito. Tapos, hanggat maabot niya itong, maganon lang. So, wala tayong target price, kasi mga target price ng broker natin is 22. Na-hit na yan siya, eh. So, ano bang panibagong target price natin? Ang panibagong target price, ito talagang taas na to. Either dito sa 25 or 26, Itong channel na yan yung target price natin kay Maynilad. So, maganda pa ngayon si Maynilad pasukin kasi bata pa, eh. Kaumpisa lang, So, congrats sa mga may hawak nag-IPO dito, Mahataw si Maynilad. Straightforward, paangat yung niyan. So, titingnan natin kung magtuloy-tuloy ba to, kasi kung hindi, pwede din pullback si si Maynilad, eh. Pwedeng gumanon. So, dahil may support diyan, mag-bounce back. So, pwedeng gumanon niya muna yan si Maynilad, may chance din na ganon. Pero pakiramdaman natin, so bullish naman siya. Pinasok to siya ng mga foreigners buyer, eh. Kasi baka maipasok siya sa bagong blue chip, grupo ng blue chip. So, kailan ba yon? So, baka sa August, magkaroon ng panibagong member ng blue chip, Kasi marami ng mga member dito na hindi gaanong gumagalaw. So, maraming, kaya baka maisingit siya at mayroong mapalitan dito. Kung sino, hindi natin alam. Abangan natin sa August na rebalancing ng PSEI. So, PSEI kasi ito, yung presyo na yan, siya itong mga blue chip stock na to ang dahilan na gumagalaw siya. Ito yan sila, 30 na companies yan, nagbubuo nitong PSE index. So, yan lang po. Sana naman ay tuloy-tuloy na ang kulay green ng ating mga stocks. So, maraming salamat sa mga viewers at subscriber ulit. Huwag kalimutan mag-subscribe kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Yan lang po ang ating trending stock ngayong araw na to. Adios mi amigos, mi amigas, babu!